Paano kung sabihin ko sa iyo na may paraan para kumita? Kahit natutulog ka, kahit nasa opisina ka, kahit nasa klase ka, o kahit nasa ibang bansa ka nagtatrabaho. Ilang taon ka na bang nagtatrabaho, pero pakiramdam mo kulang pa rin ang kinikita mo? Ilang beses mo na bang naisip na sana may pumapasok na pera kahit hindi mo ipinagpapalit ang oras mo? Karamihan sa atin ay umaasa lang sa isang source ng income, kaya hirap tayong makaipon at makaangat. Sa video na ito, bubuksan natin ang isip mo sa mga oportunidad na kayang magbigay ng tuloy-tuloy na kita para sa empleyado, estudyante at maging sa mga kababayan nating overseas Filipino workers. Sa panahon ngayon, hindi sapat ang umasa lang sa sweldo kung gusto mong magkaroon ng financial security. Tumataas ang bilihin at gastusin, kaya madalas pakiramdam natin ay palaging kapos ang kinikita natin. Pero ang mayayaman ay hindi lang nagtatrabaho para sa pera, pinagtatrabaho nila ang pera para sa kanila. Iyan ang konsepto ng passive income na pag-uusapan natin ngayon. At bakit ito mahalaga sa bawat Pilipino na may pangarap? Kapag naintindihan mo ito, maaari nitong baguhin ang direksyon ng iyong buhay pinansyal. Bago tayo magsimula, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel. Para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin, paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Malaki ang maitutulong ng suporta mo upang mas marami pa tayong matulungan na gustong umangat sa buhay. Dito hindi lang tayo nagbibigay ng ideya, kundi mga konkretong hakbang na pwede mong simulan agad. Kung seryoso ka sa pag-aasenso, siguraduhin mong kasama ka sa ating komunidad. Maraming empleyado ang pagod na sa araw-araw na trabaho, pero pakiramdam nila ay wala pa rin silang naipupundar. Maraming estudyante ang gustong kumita, pero kulang sa oras at kapital. Maraming overseas Filipino workers ang nagsasakripisyo sa ibang bansa, pero nag-aalala sa kanilang kinabukasan. Ang magandang balita ay may mga paraan para magsimula ng passive income kahit maliit ang puhunan at limitado ang oras mo. Ang kailangan mo lang ay tamang impormasyon at lakas ng loob na kumilos. Unang passive income, pag-i-invest sa dividend-paying stocks. Ang pag-i-invest sa dividend-paying stocks ay isa sa pinaka-classic at subok na paraan para magkaroon ng passive income. Sa simpleng paliwanag, bumibili ka ng shares ng isang kumpanya at nagiging bahagi ka ng kanilang pagmamay-ari. Kapag kumita ang kumpanya, binibigyan nila ng parte ng kita ang mga shareholders sa anyo ng dividends. Ibig sabihin, may pagkakataon kang kumita kahit wala kang ginagawa araw-araw. Ito ay bagay sa empleyado, estudyante, at lalo na sa overseas Filipino workers na gustong palaguin ang kanilang ipon habang nasa trabaho. Maraming Pilipino ang natatakot mag-invest sa stocks dahil iniisip nila na kailangan ng malaking capital. Ang totoo, maaari kang magsimula sa maliit na halaga, basta consistent at may tamang kaalaman. Mas mahalaga ang disiplina at long-term mindset kaysa sa laki ng unang puhunan. Sa paglipas ng panahon, kapag patuloy kang nagdadagdag ng investment at nire-reinvest ang dividends, mas lalago ang iyong pera. Ito ang tinatawag na compounding na pabor sa mga taong marunong maghintay. Para sa mga empleyado, maaari kang mag-set ng automatic investment kada sweldo. Para sa mga estudyante, maaari kang mag-ipon mula sa allowance at ilagay ito sa mga kumpanyang may matatag na track record. Para sa overseas Filipino workers, maaari mong ilaan ang bahagi ng iyong remittance sa investment account imbes na lahat ay gastusin. Ang mahalaga ay unti-unti kang bumubuo ng portfolio na magbibigay sa iyo ng tuloy-tuloy na kita. Habang tumatagal, mas magiging malakas ang iyong financial foundation. Hindi ito paraan para yumaman agad sa loob ng ilang linggo. Ito ay estratehiya para sa mga taong seryoso sa pangmatagalang pag-aasenso. Kapag natutunan mong kontrolin ang emosyon mo sa paggalaw ng market, mas magiging kampante ka sa iyong investments. Ang susi dito ay tamang research at pagpili ng kumpanyang may solidong negosyo at malinaw na kita. Kapag tama ang napili mo, maaari kang kumita hindi lang sa dividends kundi pati sa pagtaas ng halaga ng shares. Isipin mo ang sitwasyon na may pumapasok na pera sa iyong account kahit ikaw ay nasa opisina, nasa klase o nagpapahinga. Isipin mo na bawat taon ay may dagdag na income ka na hindi nakadepende sa overtime o extra sideline. Iyan ang kapangyarihan ng dividend-paying stocks kapag ginamit ng tama.
Hindi man ito instant, ngunit ito ay matatag at may potensyal na magbigay ng financial freedom sa hinaharap. Kung gusto mong magsimula sa mundo ng passive income, maaring ito ang unang hakbang na dapat mong seryosohin. Ikalawang passive income, pagpapaupa ng real estate property. Ang pagpapaupa ng real estate property ay isa sa pinakakilalang paraan para magkaroon ng tuloy-tuloy na passive income. Kapag mayroon kang bahay, condominium unit, apartment, o kahit maliit na kwarto, maaari mo itong paupahan at pagkakitaan buwan-buwan. Sa halip na nakatingga lamang ang property, ginagawa mo itong asset na kumikita para sa iyo. Bawat bayad ng tenant ay nagiging dagdag sa iyong cash flow na maaari mong gamitin sa iba pang investments. Ito ay bagay sa mga empleyado, estudyante na may suporta ng pamilya, at lalo na sa overseas Filipino workers na gustong mag-invest sa Pilipinas habang sila ay nasa abroad. Maraming overseas Filipino workers ang nagtatayo ng bahay sa probinsya, ngunit walang nakatira habang sila ay nasa ibang bansa. Sa halip na walang pakinabang, maaari nila itong iparent upang may pumapasok na pera kahit sila ay malayo sa pamilya. Ang renta ay maaring gamitin pambayad ng loan, dagdag ipon o panimula sa panibagong investment. Sa ganitong paraan, ang pinaghirapan mo sa ibang bansa ay hindi lang napupunta sa pang-araw-araw na gastos, kundi nagiging asset pa na lumalago. Unti-unti kang bumubuo ng matatag na pundasyon para sa iyong pamilya at sa iyong kinabukasan. Para sa mga empleyado, maaari kang magsimula sa maliit tulad ng bed space, paupahang kwarto o maliit na apartment unit. Hindi kailangang agad malaking building ang itayo. Kung nagsisimula ka pa lamang at limitado ang kapital, ang mahalaga ay may malinaw kang plano kung paano babawiin ang puhunan at kikita buwan-buwan. Kapag naging maayos ang sistema mo sa pag-manage ng tenant at pagkolekta ng renta, mas magiging madali at mas predictable ang daloy ng kita. Sa paglipas ng panahon, maaari ka pang magdagdag ng panibagong property gamit ang kinita mo mula sa una mong investment. Ang real estate ay may potensyal din tumaas ang value habang tumatagal, lalo na kung nasa magandang lokasyon. Ibig sabihin, bukod sa renta, maaari ka ring kumita kapag nagdesisyon kang ibenta ito sa mas mataas na presyo sa hinaharap. Ito ang kombinasyon ng regular na cash flow at pagtaas ng market value na hinahanap ng maraming investors. Gayunpaman, mahalagang pag-aralan ng lokasyon, accessibility, at demand bago bumili ng property upang maiwasan ang maling desisyon. Ang tamang lugar at tamang target market ay malaking faktor sa pagiging matagumpay ng iyong paupahan. Isipin mo ang pakiramdam na may dumarating na renta bawat buwan kahit ikaw ay nasa trabaho, nasa klase, o nasa ibang bansa. Isipin mo na may-ari kang property na hindi lang simbolo ng tagumpay kundi aktwal na kumikita. Para sa iyo at sa iyong pamilya, ito ang isa sa mga konkretong paraan para ang iyong pera at assets ay magtrabaho para sa iyo sa pangmatagalan. Hindi ito instant na yaman, ngunit ito ay matibay at subok na hakbang patungo sa financial independence. Ikatlong passive income, pagbuo ng online business na may automated system. Ang pagbuo ng online business na may automated system ay isa sa pinakamodernong paraan para kumita ng passive income. Sa tulong ng internet, maaari kang magbenta ng produkto o serbisyo kahit wala kang physical na tindahan. Kapag na-setup mo ng maayos ang sistema, maaari itong tumakbo kahit ikaw ay nasa trabaho, nasa klase o nagpapahinga. Ang kagandahan nito ay kaya itong simulan gamit lamang ang laptop at maayos na internet connection. Ito ay napakabagay sa mga empleyado, estudyante at overseas Filipino workers na gustong kumita kahit saan sila naroroon at kahit may iba silang responsibilidad. Maaaring magsimula sa pagbebenta ng digital products tulad ng e-books, online courses, templates o graphic designs. Kapag na-create mo na ang produkto, maaari mo itong ibenta ng paulit-ulit nang hindi na inuulit ang buong proseso ng paggawa. Ang bawat benta ay maaaring pumasok sa iyong account sa pamamagitan ng automated payment systems. Sa tulong ng email marketing at scheduling tools, mas nababawasan ang manual na trabaho. Dahil dito, nagiging posible ang kita na hindi direktang nakatali sa bawat oras ng iyong pagtatrabaho. Para sa mga empleyado, maaari itong gawing side business habang pinapalago ang kasalukuyang career. Para sa mga estudyante, maaring gawing online service ang sariling skills tulad ng pag-edit, pag-design o pag-tutor. Para sa overseas Filipino workers, maaring magtayo ng online store
na nakabase sa Pilipinas habang sila ay nasa ibang bansa. Ang mahalaga ay pumili ng niche na may malinaw na demand at kayang panindigan sa mahabang panahon. Kapag malinaw ang target market at malinaw ang value na ibinibigay, mas mabilis ang pag-angat ng negosyo. Hindi ito nangangahulugan na wala ka nang gagawin matapos ang unang setup. Sa simula, kailangan ng pag-aaral, pag-test ng produkto at tamang marketing strategy. Kailangan ding pagtuunan ng pansin ang customer experience upang magkaroon ng repeat buyers. Kapag maayos ang sistema at tuloy-tuloy ang marketing, mas nagiging predictable ang kita bawat buwan. Ang consistency at pag-adjust sa feedback ng market ay mahalagang bahagi ng paglago. Ang online business na may automation ay nagbibigay ng flexibility at mas malawak na oportunidad. May kakayahan itong umabot sa customers, hindi lang sa Pilipinas kundi pati sa ibang bansa. Habang lumalago ang audience at reputasyon, mas lumalaki rin ang potensyal na kita. Ito ay resulta ng maayos na plano, tamang tools at tuloy-tuloy na aksyon. Kung handa kang maglaan ng oras sa simula at maging seryoso sa proseso, maaari itong maging isa sa pinaka-scalable na passive income para sa iyo. Ika-4 na passive income, pag-invest sa mutual funds at index funds. Ang pag-invest sa mutual funds at index funds ay isang paraan para kumita, kahit wala kang sapat na oras para mag-monitor ng stock market araw-araw. Sa sistemang ito, ang pera mo ay pinagsasama-sama kasama ang pondo ng iba pang investors at pinamamahalaan ng professional fund managers. Sila ang bahalang mag-allocate ng investments sa iba-ibang kumpanya, bonds at iba pang financial instruments. Dahil dito, nababawasan ang stress at teknikal na trabaho sa panig mo bilang investor. Ito ay angkop sa mga empleyado, estudyante at overseas Filipino workers na nais magpalago ng pera sa mas structured at mas guided na paraan. Ang mutual funds ay nagbibigay ng diversification dahil hindi lang iisang kumpanya ang pinaglalagyan ng pera mo. Sa pamamagitan nito, nababawasan ang risk kumpara sa pag-invest sa iisang stock lamang. Ang index funds naman ay sumusunod sa performance ng isang partikular na market index na kumakatawan sa kabuuang galaw ng merkado. Kapag lumago ang kabuuang merkado, may posibilidad na lumago rin ang iyong investment nang hindi mo kinakailangang pumili ng bawat kumpanya. Ito ay pang long-term na estratehiya na nakatuon sa steady growth at mas maayos na risk management. Para sa mga empleyado, maaring mag-set ng regular investment plan kung saan automatikong may nahuhulog na halaga bawat buwan mula sa sweldo. Para sa mga estudyante, maaari itong maging panimulang hakbang sa mundo ng investing habang bata pa at mas mahaba ang panahon para mag-grow ang pera. Para sa overseas Filipino workers, maaaring maghulog ng bahagi ng kita sa pondo na unti-unting lalago habang sila ay nasa abroad at nagtatrabaho. Ang consistency sa paghulog ay mas mahalaga kaysa sa laki ng isang bagsakang investment. Sa pagdaan ng panahon, makikita ang epekto ng compounding na maaaring magpalaki ng malaki sa kabuuang halaga ng pondo. Hindi ito paraan para agad yumaman sa maikling panahon o para habulin ang mabilis na kita. Ito ay disiplina at commitment sa pangmatagalang pagpapalago ng yaman. May mga pagkakataon na bababa ang market, ngunit bahagi iyon ng normal na galaw ng ekonomiya at investment cycle. Ang mahalaga ay manatiling kalmado at nakatuon sa malinaw na long-term financial goals. Ang emosyonal na desisyon at padalos-dalos na pag-withdraw ay kadalasang nagdudulot ng hindi kinakailangang pagkalugi. Sa pamamagitan ng mutual funds at index funds, nagkakaroon ka ng exposure sa mas malawak na merkado at iba-ibang industriya. Hindi mo kailangang maging eksperto agad upang makapagsimula dahil may mga profesional na namamahala sa pondo. Ang kailangan ay tamang impormasyon, malinaw na layunin, at regular na pag-i-invest ayon sa iyong kakayahan. Maaari itong maging isa sa pinaka-praktikal at sustainable na hakbang para sa mga Pilipinong nais magkaroon ng passive income na may maayos na sistema at pangmatagalang benepisyo. Ika-5 passive income, paggawa ng content sa social media at YouTube. Ang paggawa ng content sa social media at YouTube ay isa sa pinaka-accessible na paraan para kumita sa digital age. Sa pamamagitan ng pag-share ng kaalaman, karanasan o talento, maaari kang makabuo ng audience na susubaybay sa iyo. Kapag lumaki ang iyong following, nagkakaroon ka ng oportunidad kumita mula sa ads, brand partnerships, affiliate marketing,
at maging sa sariling produkto. Ang content na nagagawa mo ngayon ay maaaring patuloy na kumita kahit matagal mo na itong na-upload. Ito ay bagay sa mga empleyado, estudyante at overseas Filipino workers na may kwento, expertise o insight na maaaring ibahagi sa online community. Maraming Pilipino ang aktibong nanonood ng videos tungkol sa negosyo, pag-iipon, pag-invest, freelancing at self-improvement. Kung may expertise ka sa isang larangan, maaari mo itong gawing content na may malinaw na value para sa iba. Ang isang video na tumatalakay sa tamang pag-manage ng pera ay maaaring mapanood ng libo-libong beses sa paglipas ng panahon. Sa bawat view, click at engagement, may posibilidad na kumita ka mula sa platform monetization. Habang dumarami ang content mo, mas lumalaki ang iyong digital assets na patuloy na nag-generate ng income kahit hindi mo ito inuulit gawin. Para sa mga empleyado, maaari itong gawing weekend project hanggang sa maging consistent ang views at kita buwan-buwan. Para sa mga estudyante, maaari mong idokumento ang iyong journey sa pag-aaral, pag-build ng skills o pagsimula ng maliit na negosyo. Para sa overseas Filipino workers, maaari mong ibahagi ang buhay abroad, mga tips sa pag-iipon at mga aral sa pag-invest. Ang authenticity, malinaw na mensahe, at consistency ang mahalagang sangkap sa pag-build ng loyal audience. Kapag may tiwala ang audience sa'yo, mas tumataas ang potensyal ng long-term income at mas nagiging matibay ang iyong online presence. Hindi agad-agad darating ang resulta sa unang upload pa lamang. Kailangan ng tiyaga sa pag-create ng quality content at pag-aaral ng tamang strategy sa algorithm at audience retention. Mahalaga rin ang pag-unawa sa audience at kung anong problema ang nais nilang masolusyonan sa bawat video. Sa paglipas ng panahon, ang mga naunang videos mo ay maaring patuloy na kumita kahit nakapag-focus ka na sa panibagong content. Ang bawat video ay parang digital asset na maaring magbigay ng tuloy-tuloy na revenue habang lumalago ang iyong channel. Ang paggawa ng content ay hindi lamang tungkol sa pera kundi tungkol din sa pagbuo ng personal brand at kredibilidad. Kapag naging kilala ka sa isang particular na niche, mas dumarami ang oportunidad na maaring dumating sa iyo. Maaring magkaroon ng invitation sa collaborations, sponsorships, o pag-launch ng sariling online course at produkto. Ang isang simpleng camera, malinaw na layunin, at dedikasyon ay maaaring maging simula ng bagong income stream. Sa tamang diskarte, consistency, at long-term vision, ang content creation ay maaaring maging isa sa pinaka-scalable at sustainable na passive income para sa mga Pilipino. Ika-6 na passive income, pag-invest sa Pag-ibig MP2 Savings Program. Ang Pag-ibig MP2 Savings Program ay isang voluntaryong savings program na dinisenyo para sa mga miyembro ng Pag-ibig Fund na nais palaguin ang kanilang pera. Ito ay sinusuportahan ng gobyerno at may layuning magbigay ng mas mataas na dividends kumpara sa regular savings. Maraming Pilipino ang pumipili nito dahil sa relatibong mababang risk at malinaw na sistema ng paghulog. Kapag naghulog ka ng pera sa programang ito, maaari itong kumita ng dividends taon-taon depende sa performance ng pondo. Ito ay akma sa mga empleyado, estudyante na may extra savings at overseas Filipino workers na gustong mag-ipon habang nasa abroad. Ang isa sa mga magagandang katangian ng programang ito ay ang flexibility sa paghulog. Maaari kang maghulog ng isang beses o magdagdag anumang oras depende sa iyong kakayahan. Hindi rin kinakailangan ng napakalaking halaga para makapagsimula. Habang tumatagal ang iyong pera sa loob ng programa, mas lumalaki ang potensyal nitong kumita dahil sa compounding. Ito ay isang simpleng paraan ng pagpapalago ng ipon ng hindi masyadong komplikado. Para sa mga empleyado, maaring ilaan ang bahagi ng bonus o labis na kita sa programang ito. Para sa mga estudyante, maaari itong maging disiplina sa pag-iipon habang maaga pa lamang. Para sa overseas Filipino workers, maaaring maghulog ng bahagi ng kita buwan-buwan bilang paghahanda sa pag-uwi sa Pilipinas. Sa ganitong paraan, may nabubuong pondo na hindi basta-basta nagagalaw. Ang regular na paghulog ay nagiging hakbang patungo sa mas matatag na financial future. Ang karaniwang lock-in period nito ay 5 taon kaya hinihikayat ang long-term mindset. Dahil dito, natutulungan ang mga miyembro na maiwasan ang impulsive na pag-withdraw ng ipon. Sa loob ng panahong iyon, ang pera ay patuloy na kumikita ng dividends na idinadagdag sa kabuuang halaga.
Mas tumataas ang kabuuang pondo kapag piniling hindi mo na galawin ang kinita. Ang disiplina at pasensya ang mahalagang sangkap sa ganitong uri ng investment. Ang Pag-ibig MP2 ay maaring maging unang hakbang para sa mga nais magsimula sa mundo ng investing. Hindi ito nangangailangan ng malalim na kaalaman sa stock market o komplikadong analysis. Ang mahalaga ay malinaw ang layunin kung para saan ang ipon at gaano katagal ito iiwan sa programa. Habang lumalaki ang pondo, mas lumalakas ang kumpiyansa sa paghawak ng sariling pera. Maaari itong maging practical at structured na passive income option para sa maraming Pilipino na nais magsimula sa mas ligtas na paraan. Ikapitong, passive income, pagpapautang na may interest sa legal at maayos na sistema. Ang pagpapautang na may interest ay isa sa mga tradisyonal na paraan para kumita mula sa sariling kapital. Sa simpleng konsepto, nagpapahiram ka ng pera at kumikita mula sa napagkasunduang tubo sa loob ng itinakdang panahon. Kapag maayos ang sistema at malinaw ang kasunduan, maaari itong maging tuloy-tuloy na income stream na may predictable na balik. Maraming negosyante ang gumagamit ng ganitong estratehiya upang palaguin ang kanilang idle funds. Imbes na manatili itong walang galaw, ito ay maaaring gawin ng mga empleyado, estudyante na may ipon, at overseas Filipino workers na may ekstrang kapital na nais paikutin. Mahalagang maging maingat at pumili ng mapagkakatiwalaang borrower na may malinaw na kakayahang magbayad. Kinakailangan ng malinaw na kasulatan na naglalaman ng halaga, interest rate, schedule ng bayaran at mga kondisyon sa oras ng delay. Ang maayos na dokumentasyon ay proteksyon para sa parehong nagpapahiram at nanghihiram upang maiwasan ang alitan. Kapag may malinaw na terms at maayos na komunikasyon, mas nababawasan ang posibilidad ng hindi pagkakaunawaan. Ang propesyonal na pagtrato sa ganitong setup ay susi sa pangmatagalang relasyon at mas maayos na daloy ng kita. Para sa mga empleyado, maaaring magsimula sa maliit na halaga at subukan muna ang sistema bago magdagdag ng mas malaking kapital. Para sa mga estudyante, maaari itong gawin kung may sapat na kaalaman sa basic financial management at may gabay mula sa nakatatanda. Para sa overseas Filipino workers, maaaring magpautang sa maliit na negosyo ng pamilya basta may malinaw na kasunduan at tamang monitoring. Ang mahalaga ay hindi ilalagay ang buong ipon sa iisang borrower lamang upang maiwasan ang malaking pagkalugi. Ang diversification at maingat na pag-assess ng risk ay mahalagang bahagi ng prosesong ito. Hindi maikakaila na may kaakibat na risk ang pagpapautang, lalo na kung walang sapat na background check. May posibilidad na ma-delay ang bayad o magkaroon ng problema sa koleksyon kung hindi maayos ang sistema. Dahil dito, mahalagang suriin ang cash flow at kakayahan ng borrower na magbayad bago magbigay ng pondo. Mas mainam din na maglaan lamang ng halagang kaya mong ipahiram nang hindi naapektuhan ang iyong emergency fund at personal na gastusin. Ang maingat na pagdedesisyon at malinaw na proseso ay makatutulong upang mapanatiling positibo ang cash flow. Kapag naisagawa ng tama, ang pagpapautang ay maaring magbigay ng regular na kita mula sa interest na pumapasok bawat buwan o bawat takdang petsa. Habang umiikot ang kapital at naibabalik ang principal, maaari mo itong ipahiram muli upang kumita ulit at palakihin ang kabuuang returns. Sa paglipas ng panahon, maaring lumaki ang kabuuang kita mula sa paulit-ulit na cycle na ito, lalo na kung disiplinado sa pagpili ng borrower. Ang disiplina, malinaw na kasunduan, maayos na record keeping, at tamang risk management ang pundasyon ng tagumpay sa ganitong passive income. Para sa mga Pilipinong may kapital at handang maging responsable sa pag-handle ng pera, maaari itong maging isa pang matatag na paraan upang mapalago ang kanilang yaman. Ikawalong, passive income, paggawa at pagbenta ng e-books o online courses. Ang paggawa at pagbenta ng e-books o online courses ay isang paraan para pagkakitaan ng sariling kaalaman at karanasan. Kung may expertise ka sa isang particular na larangan, tulad ng pag-iipon, pag-invest, freelancing o maliit na negosyo, maaari mo itong gawing digital product. Kapag natapos mo na ang paggawa ng e-book o course, maaari mo itong ibenta nang paulit-ulit nang hindi inuulit ang buong proseso ng production. Ito ang dahilan kung bakit ito tinuturing na scalable na passive income. Ito ay bagay sa mga empleyado, estudyante
at overseas Filipino workers na may natatanging skills na maaring ibahagi sa kapwa Pilipino. Sa paggawa ng e-book, kailangan mo lamang ng malinaw na outline, maayos na content, at tamang platform kung saan ito ibebenta. Sa online course naman, maaari kang mag-record ng video lessons at ilagay ito sa isang learning platform. Kapag na-upload na ang materyales, maaring bumili ang mga estudyante anumang oras. Bawat pagbili ay maaring magbigay sa iyo ng kita kahit hindi mo sila personal na tinuturuan sa bawat session. Habang mas dumarami ang bumibili, mas lumalaki rin ang kabuang revenue. Para sa mga empleyado, maaring gumawa ng course base sa kanilang profesyon o work experience. Para sa mga estudyante, maaring gumawa ng reviewer o study guide na makatutulong sa kapwa mag-aaral. Para sa overseas Filipino workers, maaring gumawa ng guide tungkol sa pag-a-apply abroad o pag-manage ng finances habang nasa ibang bansa. Ang mahalaga ay tumutok sa problemang naisolusyunan ng target market. Kapag malinaw ang resulta na makukuha ng buyer, mas tumataas ang posibilidad ng benta. Hindi ito instant nakikita sa unang araw pa lamang. Kailangan ng oras sa pag-research, pag-organize ng ideas at pag-create ng quality material. Mahalaga rin ang tamang marketing upang maiparating ang produkto sa tamang audience. Sa paglipas ng panahon, ang isang maayos na course o e-book ay maaaring patuloy na mag-generate ng sales kahit matagal na itong ginawa. Ang bawat digital product ay nagiging asset na maaaring kumita ng pangmatagalan. Ang kagandahan ng digital products ay wala itong physical inventory at hindi kailangan ng malaking storage space. Maaari mo itong ibenta hindi lamang sa Pilipinas kundi pati sa international market. Habang lumalawak ang iyong network at reputation, mas tumataas ang tiwala ng mga tao sa iyong produkto. Ito ay kombinasyon ng personal branding at value creation na may direktang epekto sa income. Para sa mga Pilipinong handang ibahagi ang kanilang kaalaman, ang paggawa ng e-books o online courses ay maaaring maging isang matibay at sustainable na passive income stream. Ikasiyam na passive income, pag-invest sa real estate investment trust. Ang pag-invest sa real estate investment trust ay nagbibigay ng oportunidad na kumita mula sa real estate nang hindi bumibili ng sariling property. Sa sistemang ito, bumibili ka ng shares ng kumpanyang nagmamay-ari at namamahala ng malalaking commercial properties tulad ng malls, offices at warehouses. Kumikita ang mga kumpanyang ito mula sa renta at bahagi ng kita ay ibinibigay sa investors bilang dividends. Dahil dito, nagkakaroon ka ng exposure sa real estate sector kahit maliit lamang ang kapital mo. Ito ay bagay sa mga empleyado, estudyante at overseas Filipino workers na nais magkaroon ng real estate income nang hindi direktang nagmamanage ng tenant. Isa sa mga benepisyo ng real estate investment trust ay ang regular na pagbibigay ng dividends depende sa performance ng kumpanya. Dahil publicly listed ito, maaari kang bumili at magbenta ng shares sa stock market. Hindi mo na kailangang mag-asikaso ng maintenance, kontrata ng tenant o koleksyon ng renta. Ang management team ng kumpanya ang bahalang magpatakbo ng mga properties at mag-maximize ng occupancy. Sa ganitong paraan, nagiging mas simple at mas accessible ang pagpasok sa mundo ng real estate investing. Para sa mga empleyado, maaring mag-allocate ng bahagi ng ipon sa real estate investment trust bilang bahagi ng diversified portfolio. Para sa mga estudyante, maaari itong maging panimulang exposure sa parehong stock market at real estate industry. Para sa overseas Filipino workers, maaari itong maging alternatibo sa direktang pagbili ng property habang sila ay nasa ibang bansa. Ang mahalaga ay pumili ng kumpanya na may matatag na track record at maayos na occupancy rate. Ang maingat na pag-aaral sa financial reports at dividend history ay makatutulong sa mas informed na desisyon. May kaakibat pa ring risk ang pag-invest sa real estate investment trust dahil apektado ito ng galaw ng ekonomiya. Kapag bumaba ang demand sa commercial spaces, maaaring maapektuhan ang kita at dividends. Dahil dito, mahalagang tingnan ang kalidad ng properties, lokasyon at uri ng tenants. Mas matatag ang kumpanyang may diversified portfolio ng tenants at iba-ibang klase ng properties. Ang long-term perspective ay mahalaga upang mas maunawaan ang cyclical nature ng real estate market. Sa pamamagitan ng Real Estate Investment Trust, nagkakaroon ka ng pagkakataon na kumita mula sa malalaking real estate projects na dati ay para lamang sa malalaking investors. Hindi mo kailangang maglabas ng milyon upang maging bahagi ng income-generating properties.
Habang tumatanggap ka ng dividends at posibleng pagtaas ng share price, lumalago ang iyong investment sa paglipas ng panahon. Ito ay kombinasyon ng passive income at potential capital appreciation sa isang mas simplified na setup. Para sa mga Pilipinong nais pumasok sa real estate sa mas accessible at flexible na paraan, ang Real Estate Investment Trust ay maaaring maging isang praktikal at modernong option. Ika-10, passive income. Pagbuo ng vending machine o automated retail business. Ang pagbuo ng vending machine o automated retail business ay isang paraan para kumita kahit hindi ka araw-araw nakabantay sa isang tindahan. Sa ganitong setup, naglalagay ka ng vending machine sa strategic na lokasyon tulad ng paaralan, opisina, ospital o condominium. Ang machine ang nagbebenta ng produkto at tumatanggap ng bayad mula sa customer nang walang direktang pakikipag-usap. Dahil automated ang sistema, nababawasan ang pangangailangan sa full-time na tauhan at mas kontrolado ang operasyon. Ito ay bagay sa mga empleyado, estudyante na may kapital at overseas Filipino workers na gustong magtayo ng negosyo sa Pilipinas habang sila ay nasa abroad. Ang kita sa vending machine ay nakabase sa dami ng benta at lokasyon kung saan ito inilagay. Mas matao at mas mataas ang foot traffic, mas mataas ang potensyal na sales bawat araw. Mahalagang pumili ng produktong mabilis maubos tulad ng inumin, snacks, coffee o basic necessities. Kapag tama ang kombinasyon ng lokasyon, presyo at produkto, maaring maging consistent ang cash flow buwan-buwan. Ang regular na pag-refill, pag-monitor ng inventory, at simpleng maintenance lamang ang pangunahing kailangan na sikasuhin. Para sa mga empleyado, maaari itong gawing side investment na mino-monitor tuwing day off o weekend. Para sa mga estudyante, maaari itong itayo sa loob o malapit sa campus kung may pahintulot mula sa administrasyon. Para sa overseas Filipino workers, maaaring may kamag-anak o katiwala na mag-aasikaso ng pag-refill, koleksyon at basic maintenance. Ang malinaw na sistema sa paghawak ng kita at maayos na record keeping ay mahalaga upang maiwasan ang pagkalugi. Kapag may transparency at maayos na tracking, mas madaling palaguin ang negosyo. Hindi man ito ganap na walang ginagawa. Mas kaunti ang oras na kailangan kumpara sa tradisyonal na tindahan na may bantay buong araw. Sa halip na nakatayo sa pwesto, ang focus ay nasa pag-analyze ng sales at pag-optimize ng produkto batay sa demand. Maaari ring magdagdag ng higit pang machine kapag naging matagumpay ang unang unit at may sapat na kita para mag-expand. Sa ganitong paraan, lumalaki ang kita habang hindi gaanong nadadagdagan ang oras na ginugugol sa operasyon. Ang expansion ay nakabase sa disiplina, sa pag-reinvest ng profit at maingat na pagpili ng susunod na lokasyon. Ang automated retail business ay nagbibigay ng oportunidad na magkaroon ng physical asset na kumikita para sa iyo sa pangmatagalan. Habang patuloy ang operasyon ng machine araw at gabi, may posibilidad na tuloy-tuloy din ang pasok ng pera. Ito ay kombinasyon ng simpleng teknolohiya, tamang lokasyon at maayos na sistema ng pamamahala. Sa maingat na pagpili ng lugar, produkto at presyo, maaring maging stable at sustainable ang negosyo sa loob ng maraming taon. Para sa mga Pilipinong naghahanap ng praktikal na passive income na may control, scalability at malinaw na proseso, ang vending machine o automated retail business ay maaaring maging isang matibay na hakbang sa pagbuo ng karagdagang kita. Kung patuloy kang aasa sa isang sweldo, gaano katagal bago mo marating ang tunay na financial freedom? Ilang taon pa ang lilipas bago mo masabi na kontrolado mo na ang oras at pera mo? Ang tanong ay hindi kung kaya mo, kundi kung kailan ka magsisimula. Dahil ang bawat araw na lumilipas na walang aksyon ay araw na hindi kumikita para sa iyong kinabukasan. Ngayon ang pagkakataon para baguhin ang direksyon ng iyong financial journey. Ang 10 passive income ideas na ating tinalakay ay hindi lamang basta mga konsepto. Ito ay mga konkretong paraan na maaaring simulan ng empleyado, estudyante at overseas Filipino workers. Hindi kailangan ng sobrang talino o sobrang laki ng kapital para makapagsimula. Ang kailangan ay malinaw na layunin, disiplina at tamang impormasyon. Kapag pinagsama mo ang kaalaman at aksyon, unti-unti mong mabubuo ang sistemang kikita para sa iyo. Habang ang iba ay naghihintay ng swerte,
Maaari kang magsimulang magtayo ng sariling sources of income. Habang ang iba ay puro reklamo sa taas ng bilihin, maaari kang maghanap ng paraan para palakihin ang iyong cash flow. Ang tunay na pagbabago sa buhay pinansyal ay nagsisimula sa maliit, ngunit tuloy-tuloy na hakbang. Hindi ito instant na yaman, kundi matalinong pag-build ng assets na magbibigay ng tuloy-tuloy na kita. Ang bawat desisyon mo ngayon ay may epekto sa kalidad ng buhay mo bukas. Kung may natutunan ka sa video na ito, huwag mong hayaang dito lamang ito matapos. Ay apply ang kahit isa sa mga ideyang ito at simulan mong paikutin ang pera sa tamang paraan. Ang kaalaman ay walang halaga kung hindi ito gagamitin sa totoong buhay. Ang pag-asenso ay hindi aksidente, kundi resulta ng tamang mindset at tamang galaw. Ang susunod na kabanata ng iyong financial success ay nakasalalay sa mga hakbang na gagawin mo mula ngayon. Muli kaibigan, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Ang iyong simpleng suporta ay malaking tulong upang mas marami pang Pilipino ang maabot ng tamang kaalaman tungkol sa pera at negosyo. Magkita-kita tayo sa susunod nating video kung saan mas palalalimin pa natin ang mga estratehiya sa pagyaman at pag-build ng multiple income streams. Simulan mo na ngayon at huwag mong hayaang ang takot ang pumigil sa iyong pag-angat. Ang kinabukasan mo ay nagsisimula sa desisyong gagawin mo sa sandaling ito.